Ang Palawan ay kilala dahil sa magaganda nitong mga scenic views at mayayamang biodiversity. Kasama na dito ang bayan ng Nara, Palawan o ang rice granary ng Palawan dahil sa ito ang main producer ng bigas sa probinsya. Tahanan din ito ng endemic na Philippine red-vented cockatoo at iba pang mga rare animal species na siyang naging dahilan para i-declared ang isa sa mga isla na nasasakupan nito, ang Rasa Island, bilang wildlife sanctuary. Kilala din ang Nara, Palawan sa magagandang tourist destination tulad ng Arena Island, Estrella Falls, Mount Victoria, at ganoon din ang kanilang ginaganap na Paloy Festival o Anihan Festival tuwing buwan ng Oktubre. Ngunit taong 2004 ay isang pangyayari ang naging dahilan sa pagbagsak ng turismo sa Nara, Palawan. Babala, ang mga susunod po na detalye ay naglalaman ng mga lubhang sensitibong mga paksa. At kung kayo po ay kumakain o mahina ang sikmura, ay mas mabuti po na wag nang magpatuloy. Ang kwento po na aking tatalakayin ay ang kakaibang kaso ng pagpatay na binansagan nilang the wedding cannibalism sa Palawan. Bago ko po simulan ang ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. Isa sa mga lumang tradisyon ng kasalan sa ating bansa ay ang sinasagawang sayawan sa gabi bago ang kasal, kung saan ay masayang nagdiriwang ang mga bisita at sumasayaw sa kanilang mga nais na musika sa loob ng isang bulwaga na prepare ng pamilya ng ikakasal. At sa nasabi ding okasyon ay may mga pagkakataon na ang mga bisitang kalalakihan ay sinasayaw ang ikakasal. Taong 2004 ay nagulat ang mga kapulisan ng Nara, Palawan dahil sa isang lalaking nagngangalang Juni Buyot kasama ang isang barangay elder na dumulog sa kanilang tanggapan. Lahat sila ay talaga namang kinilabutan sa mga naging revelasyon nito tungkol sa isang krimen. Ayon sa kanya, noong July 2004 ay abala ang lahat sa Aramaywan, sa Nara, Palawan, dahil sa kasal ng anak ng kanyang pinsan, ang 47 years old na magsasakang si Elaudio Baule. At habang ginagawa ang wedding dance, ay aksidenteng nahawakan ng 25 years old na si Benji Ganay ang puweta ng bride-to-be na siyang kinagalit ni Elaudio Baule. At sa tulong ng anak nito na si Gerald Baule, 21, pamangking si Sabtuary Piki, 36, at siya ay sinakay nila si Benji Ganay sa isang tricycle at dinala sa masukal na bahagi sa di kalayuan, kung saan ay sinaksak nila ito ng ilang beses hanggang sa ito ay mawala ng buhay. Nagsimula silang hati-hatiin ang katawan nito at binuhusan ng gas ang mga kinolekta nilang palapa ng nyog bago ito inapuyan. Nilagay nila ang katawan ni Benji Ganay sa apoy hanggang sa ito ay masunog. Matapos noon ay hiniwa ni Elaudio Baule ang tainga ni Ganay at dila bago ito ay kinain. Inabutan pa siya nito ng piraso at pinilit siyang pakainin. Nang kanya itong isubo ay hindi niya kinaya at siya ay sumuka. Ngunit muli siyang binigyan ni Elaudio at pinilit siya na lunukin iyon habang nakatutok sa kanya ang hawak nitong kutsilyo. Matapos na hiwain ang lahat ng laman, ay isinilid nila sa isang cellophane at ang ulo naman at mga buto ay tinapon nila sa isang creek, hoping na maaano dito ng tubig ulan. At bumalik na nga sila sa kasalan na dala ang karne ni Benji Ganay na inilagay nila sa plastic. Hindi lang doon natapos ang kanyang mga naging revelasyon dahil mas kahindik-hindik ang mga sumunod nitong salaysay. Ayon sa kanya, ang mga piraso ng laman ay niluto nila Elaudio at inihain sa mga bisita. Karamihan pa umano ng nasabing putahe ay inihain sa ilang mga villagers na nag-iinuman. Kaya marahil umano hindi ng mga ito nalasahan ang kinaing pulutan. Ayon din sa kanya ay hindi siya pinatatahimik ng konsensya. Kaya naman ay lumapit siya sa isang elders at nagpatulong kung ano ang dapat gawin. At sinamahan nga siya nito sa kapulisan para sumuko. Dahil nga sa sobrang extreme ng ginawang accusation ni Juni Buyot, ay agad silang nagtungo sa area kung saan nito sinabi na tinapon nila ang mga buto ng biktima.
Makalipas ang 2 araw na paghahanap, ay natagpuan nila ang mga sunog na buto, damit at buhok na sinasabing remains ni Benji Ganay na napag-alaman din nila na nawawala mula nang dumalo ito sa nasabing kasiyahan. Dahil dito ay agad nilang inaresto si Eladio Baule, ang anak nito na si Gerald Baule at Subchore Piki ng grupo ni Police Chief and Senior Inspector Perla Bacuel. Tumanggi naman ang mga ito sa nasabing paratang at tinakpan ng kanilang mga mukha ng kanilang mga kamay habang nasa loob ng selda at kinukuhanan ng larawan ng mga media. Ayon kay Police Senior Inspector Perla Bacuel, ay ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagkaroon ng ganitong kaso sa nasabing bayan. At kung bakit nagawa ng mga ito ang ganun ka-extreme na krimen bilang paghihiganti sa isa lamang umanong minor na dahilan ay hindi rin nila alam, maliban sa ang mga ito ay nakainom ng alak nang gawin nila ang pagpatay. Ang nasabing pangyayari ay agad na nakakuha ng atensyon ng international media dahil sa bizarre nature nito. Dahil dito ay naapektuhan ang turismo ng Nara, Palawan dahil sa ang kanilang mga tao ay kinatakutan at tinawag pa ng mga cannibals. Ayon kay noon ay mayor ng Nara, Palawan na si Mayor Lucena de Mala ay pilit niyang pinapaintindi sa publiko na ito ay isang isolated na kaso at wala din kahit na anong iba pang kaso ng karahasan sa kanilang lugar. Nagreklamo din ang Nara Tourism Officer na si Reynaldo de la Rosa dahil ayon sa kanya ay hindi sana umano malalaman ng karamihan ang tungkol sa nasabing pangyayari kung hindi dahil sa media reporting. At ayon pa sa kanya, ang unang media report na lumabas sa publiko ay hindi detalyado, kaya naman nagmukha umanong ang nangyari ay bahagi ng kanilang kultura. Ayon pa sa kanya, ang mga tourist resorts sa Nara, Palawan ay patuloy pa ring nagsasuffer dahil sa epekto ng nasabing kaso. Lalo pa nga at naganap ito kung kailan ang kanilang bayan ay kasalukuyang nakikilala sa kanilang magagandang beaches, talon, mountain treks at hot springs. Sadyang ang napakabrutal at nakakapangilabot ang kanilang ginawang krimen. Ngunit ito hindi nagsasabi na ang mga tao sa Nara, Palawan ay kumakain ng tao. Sana po ay nagustuhan nyo ang kahindik-hindik na kwento na akin pong ibinahagi. Huwag nyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.